I am the bread of life. Yan. Basahin ko lang po sa Tagalog para mas lalo nating maunawan. What we are going to do this morning is more about interactive. So, I am inviting and encouraging everyone to open our heart and our mind pa sa ating pag-aaral na ito. Okay, Brother Jones, ikaw na po ang magpa-flow nito. Babasahin ko lang ito sa Tagalog para maiba din siyang makikita nating perspective. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo, kinabukasan maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang mga tao. Okay, ito tayo dito. Wait lang. Chapter 6 po, chapter 6. Yan, chapter 6 ng Juan. I'll be reading po from the Tagalog version. Pagkatapos ito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo noon. Noon ay malapit na sa Paskwa ng mga Hudeo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng kakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao, sa kanila'y mga may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. 13. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siya muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. 17. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Verse 19, nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad
na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala doon si Jesus at ng kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. 25. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Verse 26. Sumagot si Jesus, Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Verse 28. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang pinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Verse 30. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Verse 32, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot ang mga tao kay Jesus, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Uulitin ko po, ito po ang sinabi ng mga tao sa harapan ni Jesus. Sa verse 34, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Verse 35, sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. 38. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag ko ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko sila muli sa huling araw. 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo.
dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niyang masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? 43. Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong mga bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama at nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay turuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakikita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. 47. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. 51. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito at ng tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Ibibigay sa atin ang taong ito, ang kanyang laman, upang makain natin. It's a valid question. Sinabi ni Jesus sa verse 53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Verse 54, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain. At ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinuman kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 58. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. This is the word of God. May God bless us all. Reflection. Before I will go with my questions. Ano yung sa talatang ito? Based on your observation, Brother Fred, or Brother Bob, or Sister Tess, ano yung nakikita nyo, Sister M? This is a Bible study po. Questions and discussion. What do you notice po? Question number 1. Madali bang intindihin yung sinasabi ni Jesus o mahirap? Kung kasama tayo doon sa mga tao na nakikinig kay Jesus, Brother Fred, at sinabi niya mga bagay na ito, bakit ang layo ng ganun ni Brother Bong? Oh? Bakit, Brother Bong? We have a microphone po. Let's share the microphone para marinig po ng iba. And Brother Fred, if someone will be also joining us through online, no?
I-check din natin. Or Brother, isa, yan. O Brother Jones, sa likod po. No? Sige daw. Ang mga bagay diba na sinabi ni Jesus ay madaling intindihin o mahirap at bakit? Hindi. Kung ilalagay ko yung sarili ko nung time nila, Oo. mahirap talaga. Bakit? Kasi that time, wala, they're seeking for the Messiah pa that time eh. And then, ano yung basis nila that time? Signs and wonder and physical na mga miracles talaga that time. But when Jesus said this, it's, for them, it's, parang they see Jesus na since itinataas niya yung sarili niya dun sa level ng pagiging tao. Okay. Kasi he said, from my Father in heaven eh. So if ako yung isa dun sa mga audience dun, sabi ko, hindi ko pa naman siya ganun kakilala. So he's telling he's a God. He's the Son of God na dinala rito. So yun ang nakikita mong mahirap. Yes, that time. Pero sa time natin ngayon, everything is written eh. So mas madali nang maintindihan for us since we know Jesus already, kung sino siya talaga. Pero yung time nila, talagang some of them, yes, mahihirapan talaga ma-absorb kung ano yung sinasabi ni Christ. I follow that. Ano sa'yo, Brother Bong? Sige lang, Brother Bong. Tanong ko sa'yo, do you think the whole world today, because we get the scriptures, ay maintindihan din nila itong mga bagay na ito? Or there are some na could not? For me kasi bro, meron akong mga nababasang story na especially dun sa mga isolated na lugar. They don't know the scripture yet. So hindi ko pwedeng masabi na the whole world, even napakarami ng Bible, spread out na sa buong mundo, alam nila. Iba-ibang pang version. Iba-iba pa yung version, syempre. Like, ibang NIV sa New King James. Sobrang, mas madali lang intindihin ng NIV. Pero, let's go back dun sa, question. Alam ba nila lahat? For me, no. Kasi, yeah, they are stories na nababasa ko na they don't know about the scripture. They but they know the name Jesus, but hindi nila alam kung ano sin siya, kung ano yung gospel niya. Kasi nga, hindi nakakarating sa kanila. Okay. Naririnig lang nila. Oo. Thank you. Lang. Again, Thank you. How about from the back? Si Brother Ives daw, meron siyang sasabihin. Again, my question is, madali bang maintindihan ang mga sinasabi ni Jesus at kung ano mo yung sagot ninyo, oo, hindi, bakit kaya? Brother Ives. Kung matatanda natin, nung nakaraang testamento ng Diyos, siya ay, kung tawagin ay the bread of life. Ang sino mang kumain ng kanyang tinapay ay hindi na magbugutom. Kung natatandaan natin, noong mga nakaraang taon, sa isang green field, yung mga tao doon ay sinundan siya sa isang green field na maluwang. Ngayon, mga taong yan, around 5,000 ay nagugutom na. Walang magawa yung mga walang magawa yung mga apostles. Mabuti na lamang, isang bata ay may dalang isang maliit na tinapay at isang pirasong isda. 2 pirasong isda. Sabi niya, bigay mo sa akin yan. Kaya, ang sabi niya sa mga tao, maupo kayo. Maghintay kayo. Kinuha niya yung isang maliit na tinapay at tumingala siya sa langit. Lord, bigyan mo ko ng
Tinapay. pagkakataong mapakain ko itong mga taong ito na nagugutom na at ang iba ay hinihimatay. Kaya sa di kaginsa-ginsa, yung kapirasong tinapay na yon ay pinagpira-piraso niya at ibinigay niya sa mga tao na mga nagugutom. Yung mga maliit na tinapay na yun, nagkasya yun sa 5,000 tao. Mga lalaki pa lang yun, Brad. At saka yung mga isda, yung isang pirasong isda, 2 pirasong isda. ay dumami yon at siyang pinakain sa mga tao. So, kaya ang Diyos o si Kristo ay tinawag na bread of life. Subalit, yung mga Pharisees naman o sa Dioses ay nagtataka, bakit itong taong ito ay napakain niyo yung mga tao, mga maraming tao na yon. Yan ang nagtataka sila. Hindi nila alam na si Jesus Christ ay pinababa ng Diyos sa mundo upang sakluluhan ang mga taong nangangailangan ng tulong. So, I hope na tama yung mga pananalita ka upol sa bread of life. Thank you. Okay. Salamat, kapatid. Nakibalik po kay Brother Bong. Alright? So, again, obviously, sa Bible kasi, nakikita natin doon yung mga tao, they are the same people na kumain ng mula sa 5 tinapay at naging 5,000. Ang kumain ng mga kalalakihan at higit pa doon, nagkaroon pa na silang sobrang 5 basket of bread. But the question is, naiintindihan ba nila? Hindi. At bakit hindi nila maunawaan yung mga sinasabi ni Jesus, which is so clear? So ang tanong ngayon, let's read Matthew chapter 4, verse 3 to 4. Sino pong pwedeng bumasa nito from the crowd? Sige, tingnan natin. Bakit kaya? Ang question kasi nito, even nowadays, there are still people that don't get this point. Even nowadays, kahit pa anong pang klaseng lingwahe, translation or version ang babasa natin dito, still people got some issues or difficulties in grasping the truth that Jesus Christ is trying to share. So, sa Matthew chapter 4, 3 to 4, obviously, sinabi ito ni Jesus na mali ba na maghanap ng physical na tinapay? Sa chapter 4, verse 3 to 4? Mali ba? Masama ba? Di ba kailangan? Kailangan siya. Pero, wag lang doon yung focus ng tao. Sapagkat hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, which is, hindi siya nag-disagree. Nag-agree siya that people need bread to live, but should not stop there. But seek beyond that what is, di ba sabi nga, huwag mo lang hanapin yung tinapay na mamaya, nagugutom ka na naman. Hanapin mo yung tinapay na, which is the salita ng Diyos na nanggagaling sa kanyang bibig. Ngayon, sino naman ang makapag-recall sa sinabi ni Jesus sa Matthew 6:25-34? Anong excerpt nito nung sinabi nito ni Jesus? Anyone can give an idea? Ano ba lang sinabi nito ni Jesus? Matthew 6:25-34? Binanggit dito ni Jesus yung mga pangangailangan ng tao. Sinabi ni Jesus dito sa mga tao, yung mga pangangailangan nila, sabi niya, nang makita nila si Jesus sa iba, di ba? Sa Matthew chapter 6. Tingnan natin kung anong sinabi ni Jesus sa kanila. Sa 25, sa Tagalog, babasahin ko muli. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay
o kaya'y tungkol sa susuotin sa inyong katawan. What is Jesus trying to here? To lay down? Diba? Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Then, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sabi ni Jesus, okay, nag-alala kayo kung ano yung susuotin ninyo, pero yung katawan ninyo, para bang, di ba may higit pa na mas kailangan yan? Yun ang hanapin ninyo. Huwag lang yung mga material, mga physical na bagay. Then, masdan ninyo, ito, sinabi nito ni Jesus lahat. Tingnan mo ito mga halaman. Kahit nga si Solomon, hindi niya kayang tapatan itong kagandahan nito eh. Kasi, sinong nagbibigay ng kagandahan sa halaman? Sa mga bulaklak? Ang Diyos. Ang tanong ngayon, who would you like to provide for you? Yung mga kamay mo? Yung talino mo? O hayaan mo ang Diyos na tutulong na ibigay sa inyo ang pangangailangan natin araw-araw? This is the point. Sabi nga ni Jesus, again, sa Matthew 4, yes, you look for bread, you look for rice, you look for food, but look for something that goes beyond. Ayun. At bakit kayo nababalisa? Sa verse 28, tungkol sa pananamit, isipin ninyo kung paano tumutubo din. 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang hintel ay nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam ito lahat ng Ama. 33. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo. Again, hindi po si Solomon nagsasalita nito, si Jesus mismo. Sabi niya, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Anong hanapin natin? Ang kanyang kaharian at sikapin natin na mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at what's next? At ibibigay ng Diyos ang lahat na mga bagay na kailangan natin. Very, very ano po siya. Hindi po siya mga talinghaga ha, but this is true. This is quite true. Okay po. Sino pong pwedeng mag-relate po sa Matthew 13:10-17? Ano po nangyari dito? Kaya ang tanong dito ngayon mga kapatid, bakit kaya kahit ulit-ulit nating basahin minsan, hindi nauunawa ng tao yung mga sinasabi ni Jesus? Ano po yung problema doon? Matthew 13:10-17, ito po ang sinabi ni Jesus. Read with me, if you have your Bible with you. Basahin ko muli sa Tagalog. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kaya gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, o si Jesus, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata, ngunit hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob nila sila sa akin at pinagaling ko sila. Subalit, pinagpala kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata
at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na mga tao ang naghangad ng makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napagkinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Yeah. Again, take note of these two verses. Ano yung issue? Bakit hindi hirap ang mga tao maunawan ang mga bagay na ito? Ano yung reason from the verse itself? We have few minutes left. Ano yung difficulties nila? Saan nag-uumpisa yung difficulties for comprehending the Word of God, the truth of God? Ang brain ba? Ang eyes? Ang ears? Ang may issue? The issue is in the condition of the heart. Sinong tumulong upang maunawaan natin yung kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos? Ang Diyos mismo, yes. Without God, we can never understand His will, His word. Kaya nga, if you go check chapter 15, 7-20, makikita nyo rin doon that the issue why some people find it difficult to comprehend the Word of God, it always goes down to the heart. It always goes down to the heart. Gusto po ng Diyos, lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. But not all ay hinahanap ang Diyos upang makamtan ang buhay na walang hanggan, kundi hinahanap nila ang Diyos kasi nabusog sila kanina. At yun ang paulit-ulit ang hinahanap. Again, if you have some more questions and you want more discussion, conversation, just locate us sa FB Live, put down, and then we'll have more discussions. And then, let's ask everyone to rise again for our closing prayer to be led by Brother Bong.